Magandang umaga po sa inyo lahat at na sa ating mananalisa. Lumuhod po ang lahat para sa devotion kay San Nicolas Capitalino. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O mapagpalang San Nicolas Capitalino, tapat na lingkod ng Diyos at alagad ng kabutihan. Kami lumalapit sa iyo na may uuniwala sa buhay na banal at mapagpakumbaba. Ikaw ay aging daluyan ng pag-ibig, kagalingan at kapayapaan. Sa panahon ito ng aming pamanalaan, ipanalangin ko kami sa anak ng Diyos na pagkakit. Panalangin kay San Nicolas Capitalino. O mapagmahal na San Nicolas Capitalino, ikaw na pinili ng Diyos upang maging aliw ng mga naghihirap, tagapagpagaling ng may sakit, tagapamagitan ng mga kaluluwang nasa purgatorio, aming hinihiling ang iyong tulong at panalangin. Isinasama namin ang iyong makapagyatang panalangin para sa aming intensyon. Kami din ay hinihiling ng kapayapaan para sa mga kaluluwang nasa purgatorio. Nawa, bakit kanila ang liwanag na walang hanggang buhay. San Nicolas, sa iyong halimbawa at pagiging mataisin, mapagpakumbaba at masikasig sa pagdalasan, tulungan ang pagkilang tunay na pag-aralan. Gabayan mo kami sa landas ng pagbabalik doon at pagtitiwala sa awa ng Diyos. Ipanalangin mo kami sa Nicolas Capitalino upang kami maging karapat-dapat sa mga pangako ni Kristo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan ko ng ngayon ang aking amin sa araw-araw. At pagawain ang isang magsaya. At ang pagpapatawad namin sa nagkakasayasan. At huwag mo kami kayo tulog sa puso. Pagiging ang isa lahat ng kasama. Abagin ng Maria, napupulutan ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. San Nicolas Capitalino, tagapamagitan ng mga kaluluwa. San Nicolas Capitalino, manggagamot ng katawan at kaluluwa. San Nicolas Capitalino, huwala ng banal na pamumuhay. Panalangin sa mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoong Hesus, sa pamamagitan ng panalangin ni San Nicolas Capitalino, ipagkaloob mo ang kapayapaan walang hanggan sa mga kaluluwang nasa purgatorio, lalo na sa mga kaluluwang pinakakailangan ang iyong awa. Naway makapiling nila ang iyong liwanag at kapayapaan magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Orasyon Emperata para sa katapatan, katotohanan at katarungan. Amang makapangyarihan sa lahat, ikaw ang bumabay sa iyong bayan mula sa pagkaalitin bilang naliging ulap sa araw at naliging apoy sa gabi. Sa panahon ito ng panininang at katiwalian na bumabalot sa aming bayan, ipamalas mo sa amin ang iyong liwanag
na nagtataboy sa lahat ng dilim. Inaamin namin kami rin ay madalas lumalakad sa kaliliman sa aming pananahimik, pagkikibit-balikat at kawalang pakialam. Hinayaan namin lumaganap ang kasinungalingan at umusbong ang katiwalian. Patawarin mo kami, Panginoon, at linisin mo ang aming mga puso sa kasalanang gumugulat at sumisira, kasalanang umaagaw ng pagkain sa may hirap at ng pag-asa sa buong bayan. Ipagkaloob mo sa amin ang mga pinulong kawangis ng puso ng iyong anak, mga pastol na handang maglingkod, hindi mga lobong sumisila. Sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, bigyan mo kami ng lakas ng loob na itakwil ang kasinungalingan, ibunyak ang pandaraya, igiit ang katarungan, ipagtanggol ang katotohanan sa lahat ng aming gawain, pampubliko man o pansarili, upang ang katapatan ay lumaloy sa aming lupain tulad ng ilog at ang katuwiran ay lumagasa na parang malakas na agos. O Diyos ng katarungan at habag, gawin mo uwasan ang kabutihan ng aming bayan, hindi laso ng kasakiman, manipulasyon at pagkamakasarili, kundi pagyamanin ng katapatan, malasakit at pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maria, salamin ng katuwiran, San Miguel Arcangel, San Lorenzo Luis at San Pedro Calungsod, tumayo ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay napalita kay Santa Maria. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, nasalaan mo maging kasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Nalagawa sa atin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, nasalaan mo kami kasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatuwang tao. At ang pagbuhay sa Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, nasalaan mo kami kasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos, Na kami dapat pinabas sa mga pangako. Kristo ang aming Panginoon. manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasihan manawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at kaya naman dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao na Jesucristo ang anak mo, pakundangan sa mahal na kasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na magpuli sa kadakilaan sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Luwalhati sama sa Anak at sa Espiritu Santo, Para na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. At ang mga
sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pumuting Pura Paroko, Reverend Father Danichi Lee. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat tumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha ako ng kasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y manalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pamumuhay at pagpanaw ng Obispong si San Martin, ang iyong kadakilaan ay nagdidingding. Kalapin mo panibago ang mga dakilang gawa ng iyong pag-ingap sa aming loobin upang ang kamatayan man o ang buhay ay huwag makapaghiwalay sa amin sa pag-ibig mo. Sa pamamagitan
pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Pagkat ang tao hindi nilikha ng Diyos para mamatay, kundi para maging larawan niyang buhay. Ngunit dahil sa pakanan ng Diablo, nakapasok ang kamatayan at ito ang kahinangnan ng mga napailalim sa Kanya. Ngunit ang mga matuwid ay nasa kamay ng Diyos, at di sila makararanas ng kamuntimang pahirap. Sa akala ng mga hangal, ang mga matuwid ay namamatay. Iniisip nilang ang kamatayan ay kapahamakan, at ang pagpano nila ay tuluyang paglaho. Ngunit ang totoo, sila'y nananatinig na. Bagamat sa tingin ng tao, sila'y pinarusahan, ngunit ang totoo, sila'y nasa buhay na walang hanggan. Ang kaunting pagtitiis nila ay tutumbasan ng malaking pagpapala, na patunay ng Diyos na sila'y karapat-dapat. Sila'y Kanyang sinugo tulad ng pinto sa tuluan, kaya sila'y tinanggap niyang parang handog na sinusunog. Pagdating ng Panginoon para tagimpalaan ang mga banal. Magdingin silang parang bigas na nagliliyab na dayamin. Sila ang mamamayani sa mga bansa sa daigdig. At ang Panginoon ang maghahari sa kanila magpakailanman. Ang mga nagtitiwala sa Kanya ay makauunawa sa katotohanan ng Kanyang pamamaraan. At ang mga naging tapat sa Kanya ay mamumuhay na kasama Niya sa Kanyang pag-ibig, sapagkat Siya'y mabuti at maawain sa Kanyang mga hirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Palagi kong pupurihin ang dakilang puon natin, tayo po lahat. Palagi kong pupurihin ang dakilang puon natin. Panginoon aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin Kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig, matuwa, tugon. Palagi kong pupurihin ang dakilang puon natin. Kinukupok ng Diyos ang mga matuwid, at ang pagbuhay nila'y Kanyang dinirinig. Nililipon niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip na madla. Tugon. Palagi kong pupurihin ang dakilang puon natin. Agad dinirinig daing ng matuwid. Iniligtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nagsisiphayo. Ang walang pag-asay, hindi binibigo. Tugon. Palagi kong pupurihin ang dakilang puon natin. Magsitayo ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita. Hallelujah.
kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, ipalagay natin kayo ay may aliping nag-aalaro o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, halika at nang makakain ka na? Hindi. Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo, ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka at silbihan mo ako habang ako ay kumakain. Kumain ka, pagkakain ko. Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang iniutos sa kanya? Gayon din naman kayo, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, kami ay mga aliping walang kabuluhan. Tumupad lamang kami sa aming tungkulin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat at akinig sa umiiyan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisiba tayo online at sa lahat na nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Nakaalis na po ang bagyong Yuan sa Philippine Area of Responsibility. Pero bagamat nakakaramdam pa siguro tayo ng mga pag-ulan at ngayon medyo makulimlim pa rin. Pero wala ng bagyo, patuloy pa rin tayo magdasal. Kasi nawala man ng bagyo, may mga kababayan tayong nasa lanta at sila'y pagdadasal natin. Salamat tayo hindi nakakaranas ngayon ng kung ano yung naranasan ng mga nasa lanta, pero pagdasal natin sila. Ngayong araw na ito, sa ating Ebanghelyo, pinapakita ni Jesus sa kanyang mga apostol kung ano ang isang lingkod. Lingkod. Ginamit ni Jesus ang imahe ng isang alipin na nagtatrabaho para sa kanyang amo. Imagine po ninyo, isang alipin na nagtatrabaho sa kanyang amo. Ganyan daw isang lingkod. Parang alipin sa amo. At hindi natatapos sa bukid ang kanyang pagtatrabaho, kundi hanggang sa pagsisilbi para makakain ang kanyang amo. Kung kailan matapos kumain ang amo, saka pa lang dapat kakain ang alipin. Hindi na una ang alipin. At higit sa lahat, gagawin ito ng alipin, gagawin ng pagsisilbi ng walang hinihingi kapalit ni pasasalamat. Tatlong bagay ang pinapatungkulan ni Jesus sa isang pagiging lingkod. Tatlo. Una, ang lingkod ay alipin at hindi amo. Sabihin nyo nga, hindi amo. Hindi amo. Malinaw yan. Malinaw. Kaya magandang malaman na walang lingkod ang marunong pa sa amo. Hello? Wala. Kapag ikaw ay nagsasabing ikaw ay lingkod, hindi ka pwedeng mas marunong ka pa sa amo. At walang lingkod ang nasusunod kaysa sa amo. Hello? Diba? Kaya kung ikaw ay isang lingkod, hindi ka amo. Kung ang kagustuhan mo ang nasusunod, hindi ka isang lingkod, ikaw ay amo. Kung ikaw ang dapat natutupad o natutupad ang kagustuhan mo, hindi ka isang lingkod.
Dahil ang isang lingkod ay isang alipin at hindi amo. Malinaw. Yan ang una. Pangalawa, ang lingkod ay pinapauna ang amo at hindi nangunguna. Sabihin mo nga po, hindi nangunguna. Hindi nangunguna. Kaya natin ilahad sa kwento ni Jesus, ipaghahanda ng pagkain ang amo. At ang unang kakain, sino? Ang amo. At huli ang lingkod. Yan ang tunay na lingkod. Hindi inuuna ang sarili, kundi ang kanyang amo. Siya ay nagsisilbi, hindi pinagsisilbihan. At higit sa lahat, siya ay nagpapahuli. Nagpapahuli. Kaya, hindi mo pwedeng pangunahan ang iyong amo. Kung ikaw ay isang lingkod, malinaw ba yun? Malinaw. At ang pangatlo, ang lingkod ay nagsisilbi, hindi nagtatrabaho. Sabi niyo nga, hindi nagtatrabaho. Hindi nagtatrabaho. Ang nanay, kapag naglaba, namalansya, nagluto, o gumawa ng gawaing bagay o bahay, walang nakukuhang bayad. Tama? Kahit ang pasasalamat Di ba? Wala kayo minsan naririnig. Mga nanay dito, nagpasalamat ba yung anak na, Nay, salamat, naglaba ka. Nay, salamat, nagbugas ka ng pinggan. Sinasabi mo sa inyo yun? Hello? Nagpapasalamat ba? Araw-araw? Diba hindi? Kaya nga may Mother's Day tayo Doon man lang magpasalamat. Pero sa araw-araw, kahit gawin mong gawain bahay, hindi ka naniningil ng bayan. Pero ang kasambahay, kapag naglaba, namalansya, nagluto, o gumawa ng gawaing bahay, nakakakuha ng bayan. Parehas na gawain, magkaiba ng trato. Dahil ang isa, paglilingkod, ang isa, trabaho. Yan ang pinagkaiba ng pagsisilbi sa trabaho. Ang pagpapaalipin, walang bayan. Walang bayan. Ngunit, ang pagpapaalipin na may kapalit, may bayan, ang tawag dyan, trabaho. Ang isang lingkod, nagsisilbi ng walang kapalit, pera man o pasasalamat. Sa dati kong parokya, meron kami doon 80 na empleyado. 80. No? Regular yun. Wala pa doon yung sa agency. No? Siyempre, kailangan agency ang security guard. Agency din yung mga janitors. No? So, more or less 100 plus nung panahon namin. No? At nagagalit o nagpapantig ang tenga ng mga employees namin noon kapag tinatama ko sila. Kasi madalas marinig namin, naglingkod ako sa simbahan na ito 30 years, Father. Ganyan. No? Pag magre-retire na sila, gano'n ang linyahan. Naglilingkod kami. Teka mo na po. Sabi ko, hindi ka naglingkod. Ikaw ay nagtrabaho. Kailangan maging malinaw yun. No? Naiinis sila sa akin kapag gano'n. Sabi ko, bakit? Naglingkod ka ba? Di ba may bayad? Hello? Ang lingkod, walang bayad. Alas 4 pa lang, nakapatay na ang computer mo, naka-lipstick ka na, nakapulbos ka na, ready ka na umuwi. Kahit alas 5 pa ang uwian. Pati talaga, grabe. Magandang marinig yun. Hindi ka lingkod. Ikaw ay nagtrabaho. Huwag mong sasabihin, ikaw ay naglilingkod. Nung pinapasunod kita, ayaw mong sumunod. Diba? Hello?
Kasi noon, issue namin noon, ang grace period. Ano yung grace period? Marami kasi sa akin late. Marami doon, nalilate. Ang oras sa trabaho, alas 8. 8 to 5. Kung ang trabaho mo ay oras 8 to 5, anong oras ka dapat papasok? At least 8 a.m. O, dapat maaga, di ba? Maaga. Pero marami doon, papasok 8:05, 8:10. At nanghihingi ng grace period. Sabi ko, sa polisiya, walang ganun. Kung hihingi ka ng grace period, a-adjust kung umihan mo. Gusto nila, ang grace period man lang daw, 8:30. Okay, 8:30. Pero uwi mo, 5:30. Kasi kung gagawin mo, wala kang 8 oras na nagtrabaho. Tama? O ikalit. Bakit? Kasi gusto sila yung masunod. Yung kagustuhan nilang masunod. Pero sasabihin nila, sila yung lingkod. Kahit kinukulit mo, hindi ka lingkod. Ang ginawa mo, ikaw ay nagtrabaho. At dahil ito'y trabaho, ikaw ay empleyado. Hindi yan pang-lingkod. Nagagalit sa akin yung mga staff doon. Ito naman. Kasi kung ikaw ay lingkod, narinig mo sana yung tatlo. Hindi ba? Tama? Malinaw? Kaya maganda tignan natin ang ating mga sarili. Ito'y pinapakita sa ating ni Jesus kung ano ang isang tunay na lingkod. O, katatapos ng bagyo, ngayon nakita natin kung ano ba talaga ang nagawa ng mga nagsasabing naglilingkod sa bayan. Nung kampanya, sinasabi nila, sila'y maglilingkod. Ngayong panahon ng pagsubok, magandang tignan. Sila ba'y tunay na lingkod? O sila ang umastang amo? Inuna ba nila talaga ang iba? O sila ba ang nauna? Sila ba ay nagsilbi? O sila ay nagtatrabaho? Mabuti pa ng trabaho, kinuha mo lang bayan. Pero sa panahon ngayon, ang kinuha, sobra-sobra pa sa bayan. Mga kapatid, ang paglilingkod ay nagpapaalipin na laging nagpapahuli, hindi mapamuna at hindi nangunguna. At higit sa lahat, ito'y pagsisilbi at hindi isang trabaho. Amen? Amen. Amen. Manalangin tayo sa ating Ama na nasa langit upang matularan natin si Kristo na kanyang anak sa diwa ng paglilingkod na may pagmamahal ating sambitin sa bawat panalangin. Ama, panatilihin po kami sa paglilingkod sa iyo. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Ang Papa, mga obispo at mga pari, naway maging tapat sa paglilingkod ng may kasipagan at dedikasyon sa kalikunan ng mga sumasampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Ang mga pinuno ng ating lipunan, naway maging tunay na lingkod ng may kasipagan sa pagsasakatuparan ng kabutihang pangkalahatan kaysa unahin ang kanilang sariling pakinabang. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Tayo naway lumago sa ating pagsusulong ng katarungan at pag-ibig sa pamamagitan ng ating lubos na paglilingkod sa kapwa sa bawat araw ng ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Ang mga nagbibigay ng paglilingkod sa mga may sakit, naway sumaksi kay Jesus na siyang lingkod ng lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama,
panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Ang ating mga tapat na yumao, naway tiyayaan ng ating banal na guro ng makalangit na gantimpala para sa kanilang mapagmahal na paglilingkod sa lupa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Sa katahimikan ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Isama natin sa ating panalangin ang lahat ng mga tumutulong at sumusuporta sa ating parokya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Panginoong Diyos, tulungan mo kaming maging lingkod sa bawat isa kasama ni Jesus na aming Panginoon ngayon at magpakailanman. Amen. Umupo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahati natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin naman, Panginoon, itong pagkakain sa iyong mga kamay, sa kapulian niya at karamahan sa ating kapakinaman at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pagkabanalin mo ang aming mga alay sa paghahati namin ngayong ginugunita si San Martin upang sa pamumuhay namin araw-araw, itaguyod kami nito sa hirap at ginhawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon si San Martin ay pinararanahan sa pamumuhay niyang totoong kuliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pamangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mo dito ay nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit na papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Amen.
pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinatiis ang pusang loob na maging handog, tinabakan ng tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, piniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng dapat walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay inuubos para sa inyo at para sa lahat, sa inyo pagpapatawad ng mga kasalanan. Kabilin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagmuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa natin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang lalatan sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa nila yon na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinday na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kaya hindi na lahat ng mga pumanaw. Kaawal mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawal mo pag-inabating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangalan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ito sa lupa,
Hindi namin kami iyak sa lahat ng masama. Pagkalugan ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan ng pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, lumuhod at lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako dapat na mapatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tumayo na. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa amin nagsalo-salo sa tingin ng pagkakaisa ang ganap na pasyang sundin ng loob mo sa lahat ng bagay upang katulad ng buong pagtatalaga ni San Martin sa iyo, kami ay maging marangal sa pagiging para sa iyong totoo
Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kapatid nating yumao. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, Ikaw ang pinagmumulan ng buhay at tagapagbigay ng pag-asa sa muling pagkabuhay. Sa iyong harapan ay inaalala namin ngayon ang aming mga kapatid na yumao na tinawag mo upang makapiling ka sa walang hanggang tahanan. Pagkalooban mo sila ng kapatawaran sa kanilang mga nagawang kasalanan, dala ng kanilang mga kahinaan. Naway sa liwanag ng iyong mukha ay magtagpuan nila ang ganap na kapayapaan at kagalakan. Pagliwanagin mo ang kanilang landas ng iyong walang hanggang liwanag at hayaang mamahinga sila sa iyong kapayapaan. Pagpalain mo rin kami mga naiwan pa sa daigdig na ito, palakasin ang aming pananampalataya, pustusin ang pag-asa ng aming puso, at turuan kami mamuhay ng may pag-ibig, habang naghihintay na muling pagkikita sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ating pagdiriwang, maitaglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.